Lumalabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na kabilang sa pinakamalaking concern ng mga Pilipino ang aumento sa sahod at paglikha ng mas maraming trabaho. Patuloy rin ang panawagan ng mga labor group laban sa contractualization. Ang mga hakbang ng Administrasyong Duterte para tugunan ito sa special report ni Mark Salazar. Isang taon na nang tanggalin si Bembel at ang kanyang mga kasamahan sa pinagtatrabahuan nilang minahan sa Surigao del Sur. Kaya dumulog sila sa DOLE o Department of Labor and Employment. Tinanggal po kami sa trabaho kasi contract na nga daw kami. Siyempre po, nanalo naman po yung union namin. So nakasaad po doon, regular po kami lahat. Kasi Pangulong Duterte ay nangako. Ang kampanya ng administrasyon kontra Endo nagbunga raw na mahigit 50,000 manggagawa na naregular. Pero mula Enero, mahigit 2,000 lang ang naregular. Umaasa ang DOLE na lalaki pa ito kapag ipinatupad ng mas maraming kumpanya ang utos na irregular ang kanilang contractual employees. Karoon kami ng mga mandatory conferences upang ipakita doon sa mga stakeholders, lalo na sa employers na ito, ikukorek ninyo itong mga ginagawa ninyo. Ang Department Order 174-17 na nagbabawal sa labor-only contracting napirmahan na nitong Marso. Pero ang mga manggagawa nakukulangan daw sa hakbang na ito. Hindi talaga nasolusyonan yung kanyang pangako na kanyang tatapusin ang eskemang kontraktualisasyon. Hindi maligaya ang mga manggagawa sa kasalukuyang kalagayan. Noong Mayo 1, hinimok ni Pangulong Duterte ang mga leader manggagawa na magbigay ng sariling draft executive order laban sa kontraktualisasyon. Ayon sa DOLE, naisumiti na ito sa Office of the President. Bukod sa kontraktualisasyon, ang kakulangan ng trabaho ang problemang hindi nawawala. Sa pinakabagong labor force survey, bumaba ng halos 400,000 ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho kumpara sa nakaraang taon. Halos 6.5 million naman o mahigit 16% ng mga Pinoy edad 15 pataas underemployed o di umaabot sa 40 oras ang trabaho sa isang linggo kahit gusto pang kumayod. Halos 2.2 milyong Pilipino naman ang walang trabahong gaya ni Bembel. The PSA took note that marami sa mga kababaihan na nasa labor force, nag-decide sila na hindi na muna mag-participate economically sa labor market natin at instead ay gawin nila yung mga household chores nila. Okay? Pangalawa, doon sa mga lumabas sa labor force, naging economically inactive ay mga kabataan. Dahil ito sa bumalik na sila sa paaralan, makikita natin na 2016-2017, yan yung full implementation ng ating senior high school. Sa inilatag na infrastructure program ng gobyernong Duterte, layo nitong makalikha ng 1 milyong trabaho kada taon. Ayon kay UP Professor Rene Ofreneo, malaking tulong daw ito pero hindi sapat para maibsan ang pangangailangan sa trabaho ng maraming Pilipino. Ang isang lesson sana na pag-aralan ating gobyerno, kung itong bill, sasabayan ng sustainable growth ng ating industry, ng ating agriculture at other sectors of the economy. At matapos yung bill, tuloy-tuloy ang growth at employment. Sa usapin naman ng sahod, ipinatupad noong Enero ang naiwang utos ni dating Pangulong Noynoy Aquino na dagdag sahod para sa mga guro, health workers, sundalo, pulis at iba pang kawani ng gobyerno. Noong nakaraang taon, pinirmahan naman ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 3 na nagtaas sa combat duty pay at combat incentive pay ng mga sundalo at pulis. Pinag-aaralan ng administrasyon ang pagkakaroon ng national minimum wage para sa pantay-pantay na sahod saan mang lugar sa bansa. Sa gitna ng mga hamon, si Bembel hindi raw nawawala ng pag-asang makabalik sa dating trabaho. Hindi po ako nag-isip na matatalo. Inisip ko po na may panalo kasi siyempre paparating namin sa ating mahal na Pangulo na ganun ang nangyari sa amin. Mark Salazar, GMA News.